Alam nyo kasi, yung rally na yon ay initiated at aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Kaya lang, naging assorted na. Naging assorted na. Naging assorted ni Cayetano. Paano kasi? Nandoon si Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano nandoon. At iba pang mga politiko na kumakalaban ngayon sa pamunuan ng gobyerno ng Malacanang. Nandoon. Kaya ang supposedly na sole activity ng Iglesia ni Cristo ay na-politicize dahil maraming mga politiko ang dumating. Ito'y maliban na lang kung imbitado nila ito. Sino-sino itong mga political o mga politiko na dumating at nagsalita doon sa rally? Ito. Una-una, itong si Senador Alan Peter Cayetano na hindi pumapasok sa sesyon sa Senado pero present sa mga rally ng ganito. Present sa rally. At unang-una dapat ma-question din ito si Senator Alan Peter Cayetano dahil ang appearance niya doon sa entablado ng rally ay araw. Nandun siya sa araw. Nandun siya sa araw. Na supposedly, isa siyang empleyado ng gobyerno, ang kanyang oras at ang kanyang panahon ay dapat nandoon siya sa opisina. Sa kanyang opisina, dapat pumapasok siya, tinatrabaho niya ang kanyang trabaho. Hindi na ginawa yon, bagkos ay siya ay nasa kalsada nakasali sa rally. Itong si Senator Alan Peter Cayetano ay nahaharap din ngayon sa kaso na obstruction of justice. May kinalaman din dito sa pagkatakas kay Senador Bato de la Rosa mula sa Senado habang nasa under protective custody ng Senado. Sino pang nandoon? Si Congressman Livisti. Si Congressman Livisti ang may issue ng solar plant. Nandoon din siya. Araw din ito. Na supposedly bilang isang kongresista, office days, office hours, ay dapat nandoon din siya sa kanyang tanggapan at nagtatrabaho bilang congressman, hindi sa rally. At ito pa, Vice Mayor ng Rina Mercedes Isabela, itong si Attorney Harold Respicio. Vice Mayor ito. Itong masyadong madada na parang si Paquito Diaz kung magsalita. Si Attorney Harold Respicio. Siya yan. Vice Mayor ito ng Rina Mercedes Isabela. Imbis na doon siya sa kanyang tanggapan as Vice Mayor doon sa Rina Mercedes Isabela, ay naroon siya sa araw na yon ng rally at kasama sa mga participants at nagsasalita. O di ba? Office hours ng gobyerno ginagamit sa pagrarally laban na rin sa gobyerno, laban sa mga kapwa opisyal ng gobyerno. Ito pa, ito medyo may siguro masasabing excuse ito. Kahit masasama ang sinasabi, bangag ang sinasalita, ay siguro pwedeng ma-excuse ito pagdating sa paggamit ng office hours. Si Senator Amy Marcos, nandun siya Nandun siya. Pero gabi siyang nakita at nagsalita sa entablado at ayun, paulit-ulit ang bangag, mga ganon, na mga salita niya laban sa kanyang kapatid na presidente. Ito pa, si Senator Robin Padilla na gaya ni Cayetano ay naharap din sa obstruction of justice. May kinalaman pa rin sa pagkatakas ni Bato de la Rosa. Nandoon din siya, nagsasalita sa entablado, sa rally. Pero ito siguro, si Senator Robin Padilla, pwede rin may excuse sa office hours. Kasi gabi siya na nag-appear. Gabi ang kanyang appearance doon. Wala na sa office hours yun. Ang office hours ng mga public servant ay 8 to 5. Pagkagabi, lampas ng 5, wala na yun. Hindi na government hour yun. So, pwedeng may excuse ito. At si Senador
Rodante Marcolita. Nandoon din sa araw. Siguro naman, kung sa office hours ang pag-uusapan, ay pwede rin ma-excuse itong si Senator Rodante Marcolita. Kasi, kumbaga sa birthday, siya ang birthday celebrator. Ito, hindi man ito birthday. Rally man ito. At kumbaga, ang rally na yon ay para sa kanya. Dedicated para sa kanya dahil siya itong naharap sa plunder case at kaya nag-initiate ng rally ang Iglesia ni Cristo ay para tutulan yon at suportahan si Marcolita na kanilang kapatid. So, yun ang sinasabi ko na baka pwedeng ma-excuse sa office hours si Senator Rodante Marcolita. Dapat nga naman na nandun siya kasi para sa kanya, in support sa kanya ang rally na yon. Sino pang nandun? Itong mga supporter ng Malita-Malita, ng Malita Boys. Nandoon si former Governor Chavit Singson, nandoon si former Congressman Mike Defensor na kamakailan lang ay nasampahan ng NBI ng qualified human trafficking. Kaya sumasali sa mga rally dahil masama siyempre ang loob dahil siya kinasuhan. So ilan lang ito sa mga nakita doon na mga politicians, mga political figures at public figures. Dapat din na tingnan ang mga accountability na mga opisyal ito ng gobyerno na ginamit ang time ng gobyerno, ang office hours para sumali at mag-rally doon sa rally na ginawa ng INC. Now, this is not anymore about INC. It's about the accountability of these public officials, yung mga congressman, yung vice mayor, at yung mga senador na nandoon sa rally araw during office hours, imbis na nandoon sila sa kanilang mga tanggapan upang magtrabaho habang binabayaran sila ng pera mula sa mga buwis ng taong bayan.